to be speaking for the motherland. Naimbag sa patayo amin, especially jay kakailian tayo Baguio and Benguet, Mountain Province and the rest of the Cordillerans, no? Naimbag nga sa patayo amin. It's nice to be back on air together with True Patriots, Kai Eric and Ma'am Lorraine. Yes, Ayun. good morning again Ma'am, mga try mo kababayan. ulit ma'am, baka mag-grow na ang natin, ang ating audio. Go ahead again ma'am Lorraine para sa iyong paunang mensahe sa Bigwas ng Agila. Yes, magandang umaga ulit, Eric, Attorney Bosantog at lahat ng aking mga pinakamamahal na kababayan from all over the world, from the beautiful island of Hokkaido. Ayun. Mga kababayan, tama po si Atty. Bosantog at kami po ay international show sapagkat si Ma'am Lorraine ay sa Land of the Morning Sun. Tama ba? Land of the Rising Sun o Morning Sun? Rising Sun. Land of the Rising Sun, si Ma'am Lorraine sa Japan. Si Atty. Bosantog nandyan po sa Pilipinas. Si Ka Eric po nasa East Coast ng Amerika. Temporaryo lang po ito. Kami nag-a-adjust lang. Gusto kong kuhanan po ng kanilang pagtingin at mga pagpapahayag ng mensahe, bakit Bigwas ng Agila ang ating programang napili na magiging sandigan ngayon ng boses ng katotohanan at pagtatanggol ng demokrasya at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Ma'am Lorraine, ikaw po muna, bakit napili natin itong programang Bigwas ng Agila matapos po ang ating paglalakbay sa Laban Kasamang Bayan? Okay, personally for me what it means kasi I've been criticized as a fanatic of the Dutertes, ganun, which is far from the truth. No, there were instances when I tendered my resignation when I was still in government working with PRRD when I thought that it was needed, no. So hindi ako panatiko, no, nag-iisip ako. So when I say kasi Agila, ang iniisip ko dito ay ang ating Vice President. Ang ating Vice President ngayon ay tina-target, no, na patanggalin sa gobyerno. Nakikita naman nating lahat 'yon. And she represents our democracy and our country. She was voted into office by over 32 million Filipinos and she now faces a challenge. And when I say that, what I mean is lahat ng buong Pilipinas, we are facing a challenge to our democracy. And this every loving and every Filipino that loves his country should do this, no? So this is what it means to us. Bigwas ng Agila, bigwas para sa demokrasya. Thank you, Ma'am Lorraine. Maganda na po ang audio ninyo at maganda na rin po ang ating reception sa ating unang bahagi ng paglalayag ng Bigwas ng Agila. At by the way, salamat sa Bigwas ng Agila team or production team. We are very thankful na pinagsumikapan po nila ang ating program ID at ang ating intro at ang ating pagdadaloy ng technical support mula sa Bigwas ng Agila team. Attorney Marlon, Eric, bakit Bigwas ng Agila? Ma'am, go. Eric, mga volunteers natin yan, walang bayad yan. Salamat. Yes. At nagpuwat at nagpapagod dahil po sa pagmamahal nila na magkaroon ng programang makabuluhan at tunay na nagtatanggol ng interes at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. At Tony Marlon, bakit Bigwas ng Agila ang ating pinagsasamahan ngayon na programa matapos ang ating sinabi ko kanina kay Ma'am Lorraine, ang ating matagal-tagal din na paglalakbay sa Laban Kasamang Bayan program? Yes, siyempre andyan pa rin yung Laban Kasamang Bayan. For the longest time, sinamahan tayo ng mamamayang Pilipino. Pero naging biktima ito ng how do you say oppression in Tagalog? Panliliil? Panunupil. Panunupil. Panunupil ng free speech, no? At andyan pa rin yung malin natin ang Pilipinas na naging biktima din ng panunupil ng free speech. But as the eagle goes, no, we rise higher at andito tayo sa Bigwas ng Agila, but aside from that, I think that Agila is very much appropriate kasi it represents the Philippines, no, the monkey-eating eagle, no. It is a high time that the eagle kainin na yung mga monkey dyan sa government na nagpe-pretend na public servant. Maganda.
At ako naman sa bahagi ko po, hindi din pwedeng maging sentimental kami at maging romanticist ni Ma'am Lorraine at ni Attorney Marlon na forever laban kasama ang bayan ng aming plataforma, sapagkat kapag yan po ang binitbit naming tatlo, ay sigurado po yan na magkakaroon ng maraming mga hakbang sa panunupil at panggigipit, at hindi magtatagal po ay talaga namang yan ay magugurgur sa programa. Kaya minabuti namin magkaroon ng panibagong plataforma sa podcast, no? Ang Agila naman on my part ay symbolism ng long-range vision, ng isang katapangan, ng katatagan, at yan po ang uri ng pamumuno na hinahanap ng mamamayang Pilipino pagkatapos po ng termino na wala na sa kapangyarihan sa pamumuno ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon nga po ay maliban sa ipinadukot ng iligal at naipatapon at naipakulong ng iligal doon sa banyagang bansa sa pangunguna nitong gobyerno ngayon ni Marcos at nila Romualdez, naghahanap ang taong bayan ng tamang direksyon at ng tatag ng pamumunong matuwid. Mayroon talagang sentimiento ng damdamin na yakapin at isulong ang totoong kabutihan ng mamamayang Pilipino. Kaya yan po ang kaibahan ng programang ang Bagwis ng Agila. Bakit hindi Bagwis? Ang Bagwis po ay, i-correct niyo ako pag mali po yung aking pag-interpret, Bagwis refers to the wingspan ng Agila. Yung Bigwas po is isang puwersa ng parang suntok o isang hagip ng puwersa ng isang individual o isang tao o isang hayop. Kaya Bigwas ng Agila, sapagkat hindi mawawala po yung aming timpla ng pagiging hard-hitting, subalit nakabatay po sa paninindigang tama at katotohanang binibitbit natin mula sa mga nagaganap at mga impormasyon na kakalap natin. And because of that, Ma'am Lorraine, before ko pasadahan ang ating headlines or mga nakalinya na pag-uusapan, Ma'am Lorraine, ano po ang nakikita mong mga direksyon na tutunguhin natin habang ating inilalayag ngayon ang Bigwas ng Agila? Saan tayo patutungo nito? At ano po ang pwedeng na-expect ng sambayanang Pilipino sa ating partnership na pagsasama nila Atty. Marlon Bosantog? Nasabi naman natin yon noon pa, no? When we ran for Congress, matalo manalo tuloy ang laban, no? So ang expectation dito is whatever the expectation was before, na hindi na nga expectation kasi ginawa naman na, diba? Na hindi, walang aatras sa laban na ito. And of course, what that means is nation building, and more so now na ang bansa natin ay winawasak ng itong mga ganid sa kapangyarihan, na lahat ay gagawin para matumagal pa sa pwesto, no? So the expectation here, no, that we can ask from our mga kababayan natin is to get accurate information, no, and also of course our opinions, of which we are all entitled to, no, na ang totoong kalayaan, no, kapaulit-ulit kong sinasabi kasi gustong-gusto ko ito. Ang totoong kalayaan, hindi ka humihingi ng paalam kahit na kanino. So, dito natin makikita na habang ang ibang habang ang gobyerno ay naghahanap yata ng lahat na ipapaalam sa kanya, dito natin papakita na hindi tatahimik ang Pilipino. Dito natin papakita kung ano ang totoong Pilipino. Yun. And para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang Bigwas ng Agila po ay maglalayag tuwing alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes pa rin po makakasama ninyo kami. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo kami ni Ma'am Lorraine at ni Atty. Bosantog na makapagbuo tayo ng komunidad. Let's build up our constituency, our support, yung palakasin natin ang channel at ang ating page ng Bigwas ng Agila. Hindi pa namin kabisado masyado kasi binubuo pa ng ating volunteer support team. Siguro mga 1 week from now, ma-regularize na natin anong link, saan kayo manunood sa amin, anong Facebook page, ano ang YouTube account. Tulungan nyo kami kasi social media muna ang aming plataforma. So ulitin ko po, alas 11 ng umaga, tambay na po kayo hanggang 1:00 ng hapon lamang po ito. Subalit magiging
siksik at malaman po ang mga talakayan dito, Lunes hanggang Biyernes. Attorney Santog, bago ko po ipasada ang ating mga topikong naka-line up sa natitira nating unang episode na ito at ilang mga balitang mahahalaga tampok sa ating episode, pilot episode na ito, ano po naman sa bahagi ninyo ang sa tingin mo ang aabangan at magiging direksyon na sasamahan ng ating mamamayang Pilipino sa pagkakaroon ngayon ng bigwas ng Agila? Alam mo ka, Eric, we have a situation kung saan nakikita natin ang pananahimik ng tinatawag nating fourth state or supposedly the eyes and ears of the Filipino people and explaining and bringing forth news, yung mga credible at mga katotohanan. Nakikita natin ang mga slanted na pagbabalita, yung mga one-sided at outright na mga false news, no? Mga fake news. In fact, yung mga tao nagsasabi na tinatry nila, no, may courage na magsalita ng mga katotohanan ay biglang binabrand na mga fake news peddlers, no? Sila ay sinisiil, pinafile ng kaso ng National Bureau of Investigation. We have the Quadcom, we have the Tricom. So there has been a concerted effort from this government in utilizing its agencies para i-suppress ang freedom of information, freedom of the press, and freedom of expression. Yan lalabas ang bigwas ng Agila because for the longest time, ang brand talaga nito, hindi tayo matatakot, hindi tayo nabibili, at sasabihin natin kung ano talaga nangyayari para sa ating bayan. And despite the fact na ang mga anchors, no, ng Laban Kasamang Bayan at ngayon ay bigwas ng Agila ay nakulong na-issue ng mga warrant, but continuously, no, fighting for the freedom of speech, freedom of expression para sa ating kababayan. So I think ang abangan nila ay andun pa rin, no, ang matapang na pagsasaad or paglalaya, pagsasabi ng katotohanan. So I think that is something that they can always count on. Hindi tayo umaatras natin na pinipili ang ating mga salita para lang sabihin na tayo ay kumikiling or humahalik sa administration na to. It's not gonna happen. Yun, malinaw yun ha. Hindi tayo pasisiil. Paano lang ha? Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Eric ha. Kaya natin ito ginagawa, no? Kailangan lumakas ang taong bayan. Kasi ang gobyerno, inherently, no, malakas ang gobyerno. Ang tawag nga sa kanya ni Hobbes, ang isang political theorist ay Leviathan. Ibig sabihin halimaw. Marami siyang kapangyarihan, marami siyang resources, at ang tendency ng mga nakaupo dyan, kahit na sino pa sila, ay maging abusado, maging malasing sa kapangyarihan. Huwag na nating pag-usapan si Rodrigo Duterte kasi si PRRD, outlier siya, kakaiba siya. Hindi siya lasing sa kapangyarihan, hindi siya graceful siya humawak ng kapangyarihan. Pero by and large, kakaiba si PRRD sa madaling salita. Pero ang ordinaryong tao, lalo't may kapansanan sa pag-iisip, lalo't paglulong sa droga, ay talagang malululong din sa kapangyarihan at lalamunin ang taong bayan. Kung kaya't napakahalaga para sa ating mga anak at sa salinlahing Pilipino na ngayon pa lang walang tumitiklop at kailangan i-build natin yung malakas na boses ng kababayan, ng taong bayan para ang ating ang Pilipino ay rerendahan itong Leviathan, itong halimaw na ito. Ganon ang mga malalakas na mga bansa. So anong klaseng bansa yung gusto natin? Yung ganitong klaseng bansa na walang natatakot magsalita. Okay. Noon, di po tayo pasisiil. At paborito ko po yung linya na yan na the price of freedom is vigilance. Yes. Ang kalayaan po at ang karapatan ay hindi hinihingi. Ito po ay iginigiit, ipinaglalaban, pinapanindigan. Sapagkat the moment na tayo po ay tumiklop, tumahimik at ibigay ng kusang loob ang ating mga kalayaan at karapatan, lalamunin tayo ng mga humahawak ng poder na nalalasing sa kanilang poder at ang abuso ay magiging permanente. Kaya yan po ang kaibahan ng bigwas ng Agila. Dahil dyan, ma'am, Attorney Busantog, mga kababayan, hindi po kayo madidihado. Kapag sinubaybayan niyo po, Lunes hanggang Biyernes, 11 a.m. to 1 p.m. po ang bigwas ng Agila, ang magiging panibagong mukha ng isang programang magdadala po hindi lamang ng boses ng sambayanang Pilipino, kundi po magiging check and balance po ito
sa kaabusuhan at kalapastangan ng ginagawa at pwede pang gawin ng mga humahawak ng kapangyarihan sa gobyerno. At dahil dyan, unahin namin sa aming linyada sa topiko ng talakayan sa Bigwas ng Agila ang katawa-tawa, imbes na maging excited ang mga mamamayang Pilipino dito sa courtesy mass resignation na ipinanawagan ni Ginoong Marcos noong nakaraang linggo. Aba, kung sa Granada pa, Ma'am Lorraine, bad. Imbes na witness, what to see? At pinagtawanan, hindi lamang pinagtawanan, kundi challenge pa siya. Eh bakit ang mga gabinete mo ang sinisisi mo sa kabulukan at pagkalugmok ng gobyerno at pagkalugmok ng buong bayan? Eh ikaw ang namumuno at presidente, di ba dapat ikaw mag-resign? Ang sabi niya, naman ako mag-resign. Eh hindi ako ang tao na tinatalikuran ko ang problema. Sige nga, pag-usapan namin ito sa unang bahagi po ng aming talakayan. Unahin ko si Atty. Busantog, then si Ma'am Lorraine. Bad quitters sana na naging watusi ang gimmick para sa publicity and public propaganda ni Marcos na kunwari ay inaayos niya, nire-reboot, nire-reset niya ang kanyang gobyerno by way of mass courtesy resignation na pinagtawanan ng sambayan ng Pilipino dahil hungkag at walang katuturan at puro gimmick at katatawanan ang nangyari. Tony Busantog, ikaw po muna magbibigay ng iyong mga pananaw hinggil din doon sa sinabi niyang, ba't ako magre-resign? Ako ba ay hindi akong tipo na tumatalikod ako sa problema? Wow, big words. Tony Busantog, please. Yes, so ang mass resignation or the courtesy resignation ng all cabinet members, alam mo muna, ang cabinet members are there as the alter ego of the president. Meaning, they're acting, making decisions, they're utilizing their discretions as if they're acting for in behalf of the president or as if they're the president themselves, unless their decision has been remanded or revoked or amended by the president. So ibig sabihin, kasi tinatawag na alter ego kasi yun yung decision ng president. Ngayon dahil sa mass resignation or courtesy resignation because of corruption and incompetence, it just simply shows that the actions being taken by the president is either corrupt or incompetent. And we are now in the halfway turn of the administration. So ibig sabihin ba, for the longest 3 years na nagkaroon tayo ng pamumuno, that's just one term na ng mga congressman at mga local government officials, eh wala pala, yun pala ang nangyayari. We have corruptions, we have incompetence, and the president, who is supposed to be the one on top of everything, is sabi, umalis muna kayo. So I think that it follows the captain of the ship. Ang lahat ng galaw ng mga tao mo sa barko, galaw mo yun. So kung anong ginagawa nila, yun ang ginagawa mo. So if you're asking for the resignation of these people because of incompetence and corruption, captain of the ship principle, mauna ka. Yeah, I agree. Naaawa ako kasi when we sit down, no, those of us who were in the appointees of PRRD, we all agree that a lot of things that we were able to accomplish, no, the landmark things under the Duterte administration, nagawa namin dahil sa leadership ni PRRD. Excellent leadership, very strong leadership. And PRRD was himself called by Steven Sakur, yung BBC na reporter, excellent executive, 'di ba? Ganyan si PRRD. So, ganon kahalaga ang leadership. I'm pretty sure, no, a lot of the cabinet secretaries of Bongbong Marcos, when they started out, were also excited about doing something good, di ba? Until they saw who and what this man is. Empty, vacuous, fractured, lazy, careless. They know he's into drugs. They know that he's fully incapable of leading. And then it all went downhill really fast from there on, no? So, in other words, ang sinasabi ko, hindi talaga yung cabinet secretaries ang problema. Sure, there are, no? A handful, mga kurakot, no? Marami dyan, kurakot, incompetent, etc., etc. But, it all stems from the leader. Si Bongbong Marcos ang pinaka-problema dito. Mr. Marcos, you are the problem. You should be the one resigning.
you should be the one. If you have any love for country left, which I seriously doubt, ikaw dapat ang bumababa. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng problema sa Pilipinas ngayon. Ikaw, you opened the portals of hell to this country so that yung mga demonyo are out there freely tormenting the Filipino people, and you do not have the spine, you do not have the character, you do not have the capacity, the moral, the psychological, the mental, spiritual fortitude to lead the country. You are the problem in this country. You ought to step down and resign. But you know what? We know you never will, because an evil man, sabi nga ni Sun Tzu, will burn down an entire nation for power. And this is what we're seeing right now. No. I agree. Ang deklarasyon sa mass resignation, more than just a publicity and PR gimmick para magpropaganda at lituhin ang taong bayan, is hugas kamay. Iwas pananagutan. Dahil ang isang leader ay dapat marunong kumilala ng pananagutan, marunong kumilala ng pagkakamali, marunong kumilala ng kahinaan, at upang siya ay magkaroon ng tamang solusyon na magbangon. At hindi po yan pwedeng ipasa niya sa kanyang mga gabinete. Tama po ang sinabi ng dalawa kong kasama, ang leader nagre-reflect doon sa kanyang kung anong uri ng direksyon at pamumuno ang kanyang ipinapatupad. Ganon din po ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. So ang kanyang organisasyon at ang kanyang mga instrumento sa pagpapatupad ng programa niya ay ang kanyang mga cabinet members, ang kanyang mga cabinet secretary. Subalit, nakikita nila na ang direksyon ni Marcos ay patungo sa pagkalugmok ng bansa. No, gusto kong kuhanan itong dalawa kong mga kasama ng kanilang opinion. Under Marcos government, hindi niya pwedeng isisi sa gabinete niya ang pagdeklara na gawin mong zero budget ang PhilHealth. My goodness. Nasa batas, alam ito ni Atty. Santo kasi abogado ito, ang syntax law ay mandatory, nag-allocate dapat ng 50 billion o 70 billion sa PhilHealth para palakasin ang public health insurance support ng gobyerno sa mahihirap na pamilya. So nag-zero budget, sino ang pumirma ng budget? Siya. So bakit ang gabinete mag-resign? Pangalawa, pinasakmal at kanilang kinuha ang 60 billion na pondo ng PhilHealth. At ang nag-utos na pakuha ito, si Marcos. So klarong-klaro na siya ang may say sa lahat ng desisyon ng kanyang gabinete, kahit ano pang solusyon sa kanya ni Ralph Recto, anong kanyang mga financial advisor. Ito pa, ang nangyari pong paglayas ng 38% ng mga investor sa Pilipinas at ang paglugmok ng ating bansa sa pagkawala ng $250 billion potential trade and tourism benefits na bitbit ng ating maayos na pakikipag-ugnayan sa bansang China. Kung kaya tayo hirap na hirap ang ekonomiya ngayon at magpataas ng poverty level, inflation at paglugmok ng kabuhayan, hindi pwedeng yan ay ituro niya sa kanyang gabinete sapagkat the cabinet members, their marching orders and their own direction from the president at walang ninuman. So sino man na nagsursurso sa kanya, ang kanyang asawa si Lisa Araneta Marcos na pakialamera, ang kanyang pinsan na hambog at ambisyoso na si Martin Romualdez, all of them, ang gumagawa pa rin ng final decision, si Marcos. Therefore, tama po ang tumbok ng dalawa kong kasama ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Atty. Busantog. Ang pananagutan ay kay Marcos. Ang ugat ng problema ay siya. Therefore, ang solusyon ay ang paglayas niya at ang pagputol ng ugat ng problema. Ganun lang po yun kasimple. Ngayon, gusto mong dagdagan Atty. Busantog. Ang talakayan na ito, Ma'am Lorraine, ikaw pwede rin. Yeah, kasi alam mo, ang presidency is a very lonely job. Nakita ko yon kay PRRD. The buck stops with you, 'di ba? So, yes. Maraming nagsasabi, alam mo, hindi niya alam na ito yung ginagawa ng asawa niyang pakialamera na ni isang Pilipino walang bumoto. Alam nyo, hindi niya alam yung ginagawa ni Martin magnanakaw, hindi niya alam yan. Hindi niya alam ito, hindi niya alam yan. At saka yung mga sinasabi niya ngayon, yung mass resignation na yan, hindi niya idea yan. Idea yan ng mga nakapaligid sa kanya na nagbe-benefit sa presidency niya, 'di ba? Yung kung talagang kumakamal ng pera ng bayan, etc., 'di ba? Mabait kasi yan, etc., wala kaming pakialam diyan. Ikaw ang presidente, the buck stops you.
Ngayon, kung totoo na hindi mo alam, pinakita mo na lang talaga na hindi ka wala ka talagang kakayanan because I'm pretty sure it's all true, no? A lot of it is true. Hindi niya alam yung kalokohan na nangyayari sa paligid niya. Wala nga daw baril sa KOJC, 'di ba? Ganun ang mga reports, 'di ba? So, and yet you are the president. I saw it with PRRD. No, for instance, may isang press con sabi ng isang tanong, bakit hindi you about the impeachment of the Vice President Leni Robredo? And right away, he put a stop to it. He said, stop it. And then it went away. But this president, no, because there's no credibility. He's a liar. First of all, yung character niya napakahina, no? Mahinang nilalang talaga ito. Mahinang-mahina na nagsisinungaling harapan na akala niya tanga ang Pilipino, akala niya bobo ang Pilipino na naniniwala tayo sa kanya. Mr. President, unprecedented ang trust rating mo, -29. What does that mean? It means that Filipinos are very smart, far smarter than you make us out to be. Diba? So we know what's going on. So, that's it, no? That's it. Yeah, I agree. Ako na pa sabihin ko, Eric. Ano kasi Atty. Busantog ng karagdagang opinion, sinasabi niya Atty. Busantog, doon sa mga critic daw niya, why would I resign? Hindi ko ugaling na talikuran ang problema. But the fact na ipinapasa niya ang problema at ibinubunto niya ang sisi sa kanyang mga alter ego at hindi na kinikilala ng ugat ng problema ay ang kawalan ng direksyon at kakayanan niyang mamuno at ang kanyang kabulukan na tinolerate at kinonsinti niya ang kabulukan ng mga suhestyon ng kanyang mga advisors at ipinatupad niya sa desisyon kaya nagkapalpak-palpak ang problema sa Pilipinas at ngayon ang hugas kamaya mag-rebut through the cabinet master courtesy resignation. Atty. Busantog. Yes, bakit mo kailangan humingi ng courtesy resignation, no? The word courtesy means that I am being just courteous enough to submit my resignation and it's for you either to accept it. Ang ano kasi dyan is that the reason why you are requesting for a courtesy resignation is corruption or incompetence. There is no courteous about it. There is no courtesy that is inherent to it. Pag alam mo na ang tao ay corrupt, fire him immediately or fire her immediately, file the appropriate case. If the person really is incompetent, you don't have to be courteous about it kasi ang sweldo ng mga yan, milyones yan na nanggagaling sa tax ng taong bayan. So fire them immediately and find somebody who is competent enough. You don't have to wait for after the election, come up with a huge drama of, lahat po ng cabinet secretaries mag-file tayo ng courtesy resignation, including lahat yung mga government all-in controlled corporations na head, lahat ng mga presidential advisors, mga ganyan. Ibig sabihin ba lahat sila, ibig mo sabihin are really incompetent or corrupt that you have to request for all of their courtesy resignations? So, ang sa akin dyan is, the idea of creating this huge political drama of saying that I am on top of everything, lahat ang mga tauhan ko, lahat yan pwede kong pagsabitin ng courtesy resignation. The drama was not, the effect of the drama was not there. Nagiging ano siya naging katatawanan. It's become a laughing stock. Kasi hanggang ngayon, nagkaroon nga ng lahat ng resignation, wala namang inaccept, kukunti lang. Nagkaroon pa ng realignment from one... Ma'am Lorraine? Atty. Busantog, gusto ko tanong sa inyo para gusto ko kuhanan kayo ng reaction before pa ako magbigay ng reaction ko. Yung circumstansya, yung konteksto ng kanyang pag-gimmick para sa courtesy mass resignation, doon sa gimmick niya ng reconciliation, ay nangyari po ito dahil sa tatlong bagay habang nagaganap ito. Number one, bago ang eleksyon, nagkaroon ng survey at napahiya si Marcos sapagkat kahit hindi na presidente si Rodrigo Duterte, ipinatato na niya at illegal na pinadukot at idinischero niya sa Netherlands, 63% ang trust and approval rating ni Rodrigo Duterte, which means siya pa rin ang hinahanap na uri at klase ng leader para sa bansang Pilipinas ng 6 sa bawat 10 Pilipino. At napakalayo ni Marcos sapagkat si Sara Duterte ay 51% plus halos ang kanyang rating next to sa kanyang tatay. Si Marcos is just
31 something percent, no? Si Martin Romualdez 17%. Prior to that, 2 weeks before that, may isa pang survey ng kanilang performance na hindi nang sinama si Pangulong Duterte. Si Sara Duterte, 59% to 61% ang range. Si Marcos, 24 to 25%. Si Martin Romualdez, 14%. At mga kababayan, binuking mismo ni Congressman Toby Chanco ang kanilang campaign manager sa kanilang alyansa for senatorial candidates na talagang nilampaso sila sa Visayas at lalo na sa Mindanao dahil galit ang taong bayan sa administrasyon na ito. Ma'am, kaya niya naisipan ito, ang ganong mga sirkumstansya ba sa tingin nyo ay malaking faktor para gumamit ng gimmick at political drama si Marcos. Kaya nagkaroon ng mga pronouncement ng mass courtesy resignation, reconciliation at binabawi niya ang suporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ma'am Lorraine Badoy. No, what's really dangerous about this man, no? Yung katulad ng sinabi mo na yung example na yan, is monumental incompetence and indifference. He has no idea what it means when you say mass resignation, and because of what you just mentioned, no? Grabe ang government resources when you have a new secretary, then you're gonna have new people, and then magsuspend kayo ng marami instead of you're hitting the ground running and you're tuloy hanggang matapos ka. No, so Eric, yung sinabi mo, no, na he very reactive, no, na president, na wala talaga siyang parang programa, wala siyang alam, parang nagre-react lang siya ng react at saka parang gimmick. Everything is a gimmick with this man, something that will make you forget about the trust rating that's falling, about the sorry performance in government, about what the Filipino people are saying to him. Parang it's one gimmick after the other. And did he really deliver? Was this really a sweeping reform? No, it didn't. I mean, it's the same people. Diba? So, wala siyang parang puro gimmick lang itong You know why? Again, I'll keep going back because I'm a doctor. No? I'll keep going back to the mental status of this man. No? He's fully incapable. Lulong siya sa droga, itong taong ito. So how can you ever hope to have anything good come out of someone who is in the grip of, say, substance abuse disorder? This is why the country is in dire straits right now. No? Yeah, agree. Atty. Basantog, ito ba ay adjustment? Ito ba ay reactive recalibration upang mag-survive doon sa hambalo sa tagupit ng kanyang napakapalpak at iskandalosong pagtataksil sa taong bayan ng kanyang ipinadukot ng iligal at pinatapon at pinakulong ang isa sa pinakaminahal na leader sa modernong panahon sa Pilipinas, si Rodrigo Duterte, at sinundan pa ng kanyang pagmamayabang na ipapa-impeach si Sara Duterte at ginastify pa niya kung bakit unang pumirmang anak niya si Sandro Marcos. Ngayon siya ay laban-laban, bawi, lahat ginigimikan niya. Sabi mo nga, political drama na pinagtatawanan ng taong bayan. Do you see the pattern in correlation doon sa mga sirkumstansya ng kaganapan sa kanyang pagkalugmok sa acceptability and approval of the people sa kanyang nagiging Pangulo ng bansa? Yes, ito yung tinatawag natin na bigwas ng taong bayan. Ang binigay kay sa administration na ito, especially doon sa result ng election, meron siyang alyansa at merong may mga umalis sa alyansa, mga akala niya kasama na, especially andun pa yung kapatid niya, no? Andun yung si Senator elect Villar. So, yung alyansa, hindi talaga alyansa. And a lot of the people in our alyansa could have won the election even without the backing of the president because they are institution in themselves. For example, Tito Soto, for example, Pansilio Lacson. So, they cannot even credit na sila ang dahilan kung bakit nanalo ang mga tao na to. But, it could always be said na yung mga ibang natalo ay dahilan, ang dahilan ay dahil because of the administration. So siguro dahil ginawa yung lumabas pa yung yung sa survey. Imagine you somebody na pinatapon mo sa ibang bansa because of the crimes of mass murder, no, or crime against humanity.
And that person, mas mataas pa ang kanyang trust rating kaysa iyo. Ilang years na siyang wala sa Pilipinas, no? Ilang years siyang hindi presidente at ilang buwan na wala siya sa Pilipinas. Yet, in fact, he is more loved by the Filipino people. And I think that's going to be an insult to anybody. Na bakit ako ang presidente? Di ba dapat ako yung mahal ng tao? Binoto ako ng 31 million. Why is this person na umaharap ng kaso ng crime against humanity, mas mahal pa ng mga tao? Second is that the courtesy resignation, hindi siya pinag-isipan. Alam mo kung bakit? 3 years into the tenure of the president, inopen mo yung floodgates ng politicking, bickering, and divisiveness inside the executive department. Kasi ngayon, ang mga ginagawa ng mga tao, naglalabi na silang gawing secretary, undersecretary, nagkakaroon ng internal friction because of the ambitiousness of certain people na sila ang uupo na bagong secretary ng ganitong department. So instead of harmonizing government efforts, ang ginawa mo is you open the floodgates of conflict. Erica, wait, I'll say something. That's exactly what I mean, no? It is an administrative nightmare. Imagine a sweeping call for resignations of all your secretaries. Of course, the office of the president and the PMS, everything will be flooded with applications, and they have to be given attention to, diba? So this again to me shows the incompetence of this president, and very shallow, very, very shallow. Him and his team, whoever is thinking for him, because I know this man is fully incapable of any intelligent thought, no? So very shallow. Biro mo, after 3 years, yan ang naisip niya na solusyon. Imbis na magsilbi ka sa taong bayan, nagugutom na sila, etc. It's maraming problema ang Pilipinas, tapos yan ang solusyon mo, 'di ba? So sa madaling salita, hindi niya alam kung ano ang solusyon. Lahat sila hindi nila alam. Akala nila puro cosmetic lang yung kanilang solusyon na naibibigay sa Pilipino, kasi wala silang kakayanan ayusin ang Pilipinas. Kaya nga sinasabi natin, bumaba ka na dyan sa pwesto, winawasak ninyo ang Pilipinas. Kaso nga, kumakapit itong president na ito, no, itong taong ito, si Bongbong Marcos, at ang mga taong nakapaligid sa kanya, naghahaman sa kapangyarihan at sa pera na tulad niya. Bahala na tayong mamatay tayong lahat. Thank you, Ma'am Lorraine. Mainit pong balitaktakan. First 2 topics pa lang kami, ha? At pupuntahan pa namin ang kanyang gimmick ng reconciliation. Ngayon ang tinabla siya ni Vice President Sara Duterte, na sabi ni Vice President Sara Duterte, I would rather have him as a magiging kalaban na lang kami kaysa maging kasama ko siya sa pagpapalugmok sa ating bayan. Parang to that effect ang sabi ni Inday Sara. Puntahan pa natin ito at sinagot niya, no? A reconciliation is an offer without any condition required. Wow! So kung may condition, wala na daw dapat ito. Pag-uusapan natin yan kasi pagkat may balita tayong pupuntahan, hindi pa po siya umuupo officially. July 1 pa o noon time pa ng June 30, itong termino ni Lola Leila de Lima, ganadong-ganado na siya na magtrabaho para sa CPP, NPA, NDF na mga kaberks niya. Nawala na si Lola Franz Castro, ay may nagpalit naman na si Lola Leila de Lima, no? At ngayon, sabi niya, hindi lamang ang Human Rights Defenders Bill ng mga CPP, NPA, NDF ang kanyang isusulong, kundi pati ang pag-criminalize ng red tagging. Wow, red tagging. Parang si Kiko Pangilinan, yan ang dagat. Wow, dagat. Ito naman, yan ang red tagging. Wow, red tagging. Tingnan natin ang balita na ito at magko-komentaryo din kami ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Atty. Busantog dito sa walang katapusang red tagging na mga palusot ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay bit-bit na plataforma ni Lola Leila de Lima. Hindi pa po siya nakakaupo. Aba, akala niya tatahimik ang taong bayan dito. Pakinggan natin ang ulat ng balita na ito. Habang abala ang bansa sa pagbabalik ng ilang personalidad sa Kongreso, may mga panukalang agad ding lumutang. Kabilang na isinusulong ni incoming Congresswoman Leila de Lima na naglalayong gawing krimen ang red tagging. Ngunit may mga dating rebelde na ngayon bahagi ng mainstream society ang nagpapahayag ng matinding pag-aalinlangan.
Isa na rito si Arian Jane Ramos o Kamarikit, dating sekretary ng Guerrilla Front 55 ng CPP-NPA-NDF. Bilang kasapi ng kilusan, ibinahagi niya kung paanong ginagamit ng CPP-NPA-NDF ang isyu ng red tagging bilang propaganda at protektahan ang interes ng mga legal front organizations nito. Para sa amin, no, sa hanay ng mga former rebels, it's very alarming because yung interest ng mga tao, I think it's not about the so-called red tagging issue. May mga interest yung mga tao ngayon na kailangan pagtuunan ng pansin, such as the very basic issues sa kanilang communities. Kaya alarming siya for us kasi bakit yun yung priority. Ayon kay Kamarikit, ginamit noon ang kilusan ng isyu ng red tagging para maprotektahan ang ilang personalidad at organisasyong umano'y may ugnayan sa underground movement. For me, tawag nito, nagiging paraan ang red tagging para protektahan nila yung sariling interest nila. And which is, ano ba yung interest nila? Ano bang interest ng CPP-NPA-NDF? They need to protect their so-called legal identity para mas makapag-infiltrate sila dyan mismo sa loob ng gobyerno. And while infiltrating within the government, they're trying their best to revive their power para makapag-recover na naman sa countryside. Git pa niya, hindi malinaw kung ano ang tunay na agenda sa likod ng pagsusulong na gawing krimen ang red tagging. Ngunit anya, bukas sila sa pakikipagdialogo sa mga mambabatas, lalo na kay Congresswoman Laila De Lima, upang maipresenta ang mga ebidensyang hawak nila kaugnay sa mga ugnayan ng ilang grupo sa kilusang armado. Meron tayong mga ebidensya, hindi pwedeng wala. Kasi yung buhay ng more than 55,000 former CPP-NPA-NDF members, isa yun sa napakalaki at napakabigat na ebidensya against sa kanila. We could even provide underground documents that would support yung narratives na sinasabi namin. Pwede nga kami, we can give you information, kahit na ituro namin sa inyo kung saan yung opisina namin, ano yung pinanggagawa namin, kaya namin yung i-provide. Kaugnay nito, nagpalabas ng opisyal na pahayag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC tungkol sa panukala. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., ginagamit umano ng kilusan ang red tagging narrative bilang panangga upang makaiwas sa pananagutan. Dagdag pa ni Torres, huwag kalimutan ang mga kabataang nabiktima ng radikalisasyon, kabilang na si John Isidore D. Supelanas ng Kabataan Party List na nauwi sa pagiging kasapi ng NPA at sa trahedyang kumitil sa kanyang buhay. Kaya nananawagan ng NTF-ELCAC kay De Lima at sa mga mambabatas na unahin ang mga batas na poprotekta sa mamamayang Pilipino laban sa recruitment sa marahas na mga grupo, sa halip na maging daan para sa legalisasyon ng mga galamay nito. Ayun. Nagpapasalamat po ang bigwas ng Agila sa ating ina-acknowledge natin that the news source was coming from the SMNI News Network. No, salamat sa pagpapahiram namin o sa amin, inihiram lang po namin yan. We have to acknowledge the news coming from SMNI. Yung news na yon kanina na ginamit natin sa ating programang Bigwas ng Agila. Sa mga kababayan, kuhanan ko po ng reaksyon at komentaryo ang aking mga kasama bago din po ako magbigay ng aking pananaw. Pero bago po ma'am, allow me to have a 2-minute rejoinder, no? Attorney Marlon and Ma'am Lorraine, hindi ko po sila tinatawag na legal organization. Sapagkat hindi naman legal ang layunin nila. Better tawagin silang front organization. They are the Communist Terrorist Front Organization or urban operatives or urban infiltrators. Mas bagay po at tama na tawagin silang ganon sapagkat pag sinabi nating legal front, illegal naman pala eh. Anong problema nyo? Legal sila. Hindi po, yun ang gustong nila dapat na kilalanin silang legal like si Teddy Casillo, si Cristina Conte. Hindi sila legal lang. Sila ay urban operatives, urban infiltrators, urban partisan for CPP, NPA, NDF. That's the correct description of what they are. On the simplest term, front sila. At kadugtong sila. Kung front ka, nagko-cover up ka para doon sa totoong mukha kung saan ka nabilong
o saan ka nauugnay. Kaya I do not want to use the term legal front. It's a front, or mas pointedly, urban operative sila. Urban infiltrator sila ng CPP, NPA, NDF. But they are CPP, NPA, NDF. Ma'am Lorraine and Attorney Busantog. You know, among the three of us, no, with the three of us, kumpleto yung sagot natin dito, no. I would of course defer to Eric from the former Rebels perspective kasi kasama siya talaga dyan. So I cannot talk about it as much and as authoritatively as he can. Neither can I speak the way Attorney Busantog can dun sa legal aspects at dun sa IP sector. But I will speak for the mothers who have lost their children because of the recruitment of the CPP, NPA, NDF, and they were able to do it. Laila De Lima, listen up. They were able to do it because of these fronts that now you are ginagawa mong illegal ang pagsabi ng katotohanan tungkol sa kanila para maprotektahan namin ang mga anak namin. Yan ang ginagawa ni Laila De Lima. Napakarami ng nanay, tatay ang naghinagpis dahil sa nawala ang mga anak nila. Dahil dyan sa mga anak bayan, LFS, Ibon, Karapatan, etc. na napakarami na nandyan ngayon sa loob ng mga eskwela, na sa loob ng mga kahit call centers, nandyan sila. Laila De Lima, do your homework. Ano mo, post-LCAC period na, Laila De Lima. Hindi na pwedeng lumusot yung red tag na yan. Gising na ang Pilipino. Bagsak na ang CPP, NPA, NDF. Tinutulungan mo pang bumalik. Gusto mo pa ulit. Paano sila babalik? Kapag ka ang mga anak natin ay naging kadre ng CPP at humawak na naman ng barel at iwanan na naman ang mga pamilya nila at magkandamatay na naman. Do you want their names? I will give you their names. We're talking about Joanne Lapira. We're talking about Malvin Cruz. We're talking about, the list is endless, and we're even talking about hindi sila nag-NPA like Keith Absalon but who lost his life because of the NPAs. This country has been a talagang bloodbath, no? Yan talaga, bloodshed because of the NPA recruitment of our children. So, this red tagging that you are doing, ito yung fina-file mo ngayon, na iniisip mo i-file, will protect the CPP, NPA, NDF, and it will leave our children naked once again and helpless and open to the deception of the CPP, NPA, NDF. Wow, klaro. Attorney Busantog, tungkol doon sa balita at hingan ka namin ng komentaryo mo at pananaw mo rin. Yes, unang-una, sa pagpapanukala na gawing batas ang red tagging, then do it, no? Do it, tingnan natin. But something that reminds me dito sa issue ng red tagging is yung, ano nangyari, bakit nawala ako? Nawala ba ako? We can hear you. Okay. Okay ka? Narinig ka namin, Attorney Busantog. Attorney. Okay. Yes, you remember yung member ng LGBT community na namatay recently? Ang sabi ng kapatid niya, yes, ang sabi ng kapatid niya, yung mga kasama na nagdala sa, dinala niyo siya sa bundok, kayo ang nagdala sa bundok, pero kami ang nagbaba nung patay na siya. The issue of red tagging should be analyzed in the perspective that continuously may namamatay na kabataan. Hindi siya issue ng red tagging na may open organization, underground organizations. The fact is that there continues to be a victim na namamatay sa mga bundok, mga kabataan, mga recruit galing ng mga universities. At bakit continuous na may namamatay? So hanggang hindi nasasagot yung problema na yan, there can never be a discussion on red tagging. There can never be an issue of whatever other issue. We have to solve that problem. Kasi ang CPP, NPA, NDF, yan yung gawain nila. That's what they do. We cannot blame them na ginagawa nila ang mga ganitong actions because they are criminals. Hindi mo pwedeng sabihin sa magnanakaw na huwag kang magnakaw at okay na tayo. No? Ang gawain nila is gawaing terorista. So the blame should lie on the government. Yes. Alam to ng government, alam to ng armed forces, alam to ng Philippine National Police, yet there is an overwhelming silence
from the government that enables people like Laila de Lima to take up the cause of red tagging as if it's a justifiable cause. Kala mo na pag nagsalita ka ng red tagging, isa ka ng parang you're an advocate. Kasi ito yung lumalabas sa mata ng kabataan. Ang government natin, ina-identify ang isang tao na member ng CPP-NPA at pagkatapos ay pinapatay nila ang tao na yan. And that at all democratic space, dapat magalit ang taong bayan pag ginagawa ng government yan. Dapat magalit ang kabataan kung ginagawa yan. Dapat mag-file si Laila de Lima ng batas na ganyan kung yan talaga ang katotohanan. But we know for a fact that that's not the truth. But the truth is being silenced not by the CPP-NPA, but it's being silenced by the government. So for me, sige mag-file kayo. Mag-file ka ng mga batas na ganyan so that we can demand accountability from the government. Magkakaroon ng public hearing yan, lalabas yung mga narration ni na Kamarikit, lahat ng mga FRs na ka-Eric, lalabas yung narration nila, this is what we do. And ultimately, the accountability lies with the inefficiency or ineffectiveness or silence of the government, including the armed forces of the Philippines. Yes. Yan. Ma'am Lorraine, tumagal po ng 56 years ang communist terrorism sa Pilipinas dahil hindi po sila lubusang nauunawaan both ng gobyerno at ng taong bayan. Dahil hindi sila nailalantad until dumating po ang isang pambihirang Pangulo ng bansa na nagngangalang Rodrigo Duterte na binigyan po niya ng kapangyarihan ang mamamayan na ma-empower sila through information, lalo na sa plataforma ng isang pambihirang task force, na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nang magkaroon po ng NTF-ELCAC. Sinabayan pa ng programang Laban Kasama ang Bayan every day for almost 3 hours, 5 days a week, na ibinigay po nila Pastor Kibuloy ng libre kasama ang SMNI. Tinulungan nila ang NTF-ELCAC voluntarily. Namulat ang buong taong bayan at napakalaki po ng naitulong ng pagbubunyag at pagsisiwalat ng impormasyon dahil sa matagal na panahon po nakakubli ang totoong mukha nila pagdating sa urban recruitment, schools recruitment, sa kabataan, sa simbahan, sa NGO, sa gobyerno, sa international, sa pabrika, pati sa iba't ibang mga panig ng mundo, at pati na po, pati sa mga ospital natin, sa lahat ng sangay ng gobyerno at sa lahat ng buhay ng lipunan na napasukan nila without admitting na sila yun, pinagtatakpan nila ng mga front organization na ito, ngayon ang nawasak ito ni Pangulong Duterte through the program of NTF-ELCAC, sinabayan pa ng pagsambulat ng napakalaking information program and awareness program na Laban Kasama ang Bayan through the generosity of Pastor Kibuloy at ng SMNI. Nako, ito ngayon ang kanilang switch defense, red tagging. At alam ko, Ma'am Lorraine, na hindi tayo papawag, lalo na ikaw, ako, si Infatino Bosantog, na makakalusot ito si Laila de Lima. Lalo pa na i-partner daw na ang red tagging criminalization doon sa pagpasada ng batas na Human Rights Defenders Bill na 4 na beses nang nire-repile ng CPP, NPA, NDF sapagkat yan ang magbibigay ng depensa ng kanilang mga NPA at mga terrorist operators sa urban areas at yung mga nahuhuli ay tatawagin na nilang mga human rights defenders. Ma'am Eric, may tanong ako sa iyo, Eric. Help us understand. Laila de Lima is not CPP, right? But why is she doing this? Bigyan natin ng edukasyon, information mga kababayan natin kung bakit tumagal itong salot na ito for lampas kalahating siglo. Okay, could you... Si Laila de Lima po, ma'am. Thank you, Ma'am Lorraine. Tony Bosantog, mga kababayan. Si Laila de Lima po ay alliance. Kagaya ng isang senador na pinuna din natin, babaeng senador, na kumalma naman siya. Nakinig naman siya, hindi man niya inadmit, pero umatras siya. Na incumbent pa nandyan pa sa Senado. Nang sinabi niya na hindi mga kriminal ang CPP, NPA, NDF at sila ay may mga set of principles. At sila ay dapat kilalanin natin. So umatras na siya. Umatras na. Si Laila de Lima ay kapareho din ng ganang senador na hindi ko na lang muna papangalanan. Sige, si Senator Marilyn Legarda, she's not CPP, NPA, NDF, but she has been talking to a lot of CPP, NPA, NDF. Ang tawag dyan, informal alliance. So sa Laila de Lima ay may dalawang linya sa CPP, NPA, NDF.
informal alliance, ibig sabihin nakakausap niya at nakakaugnayan niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives na noong siya ay nasa CHR pa o Commission on Human Rights ay nadudugtungan siya. Ang pangalawang linya niya ay ang kanyang tiyahin na si Juliet de Lima Sison na asawa ni Jose Maria Sison. Hindi dahil sila ay magkaparyente, subalit dahil sila ay magkaparyente o magkapamilya, mas malapit ang dugtungan nila. Nakakausap siya at nabibigyan siya ng linya upang sumama doon sa mga ilang issue na pwede niyang bit-bitin. And mukhang ito rin ang gagamitin ni Chel Jokno ng Akbayan. Hindi naman siya CPP, NPA, NDF, pero bibit-bitin din niya itong kay Leila de Lima na krusada. Yan din ang kalagayan, Ma'am Lorraine, ni Benny Abante. Mga nakikipag-aliado sila, kala nila ay mabuti ang layunin o nagagamit nila sa pagpapabango ng kanilang para may advocacy sila. Pero actually, nagagamit sila. Ito ang problema ngayon kung hindi ito pupunahin. At yan din pong sagot ko sa iyo, tanong mo, Ma'am Lorraine, na ginagamit naman ni Martin Romualdez. Pinupunduhan niya, ginagamit niya, kinakaibigan niya para maging attack dogs niya laban sa Duterte Political Group at Duterte Political Opposition, ang CPP, NPA, NDF party list. So si Leila de Lima ay parang kahalintulad ni Martin Romualdez, ang nangyari kay Loren Legarda, ang nangyari kay Benny Abante. They are not CPP, NPA, NDF, but they are being played upon as indirect or informal alliance. Question, Eric. So follow-up question. You mean to say, ang sinasabi mo, nakikipag-alyado sila, alam nila teroristang organisasyon yung kaalyado nila para sa political na mga ambisyon nila. Ganun lang ba? Kasi kahit na ang mangyayari dito ay ang mga anak natin ay magiging NPA at magkakandamatay. Ganun ang ibig sabihin. Exactly. Nila. So, tulunok nila, tanggap nila. Agree ako dyan. For political ambition, for political expediency, and para magkaroon din po sila ng tinatawag na projection of strength. So alam nila na CPP connected ang mga taong ito. Yes, kasi rangkahan tayo dito, Atty. Bosantog, mga kababayan, sa Bigwas Aguila. Kasama ko yan si Ma'am Lorraine at ang taga-National Intelligence Coordinating Agency, NICA, when we give the briefing kay Benny Abante doon sa opisina niya. Ng minority leader pa siya. 1 oras at kalahati halos kami nag-usap at ipinaliwanag sa kanya lahat. And yet, ginawa pa rin niya ang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Yes, alam nila po, ma'am, ang sinong kausap nila. Even si Martin Romualdez ay na-briefing po yan. Even si Marcos Jr., prangkahin ko na Atty. Bosantog. Even si Lisa Araneta, nagpa-briefing po sila sa amin. Ako, and I have proof, may mga prueba tayo na nag-briefing tayo kung anong alyansa ni Leni Robredo sa CPP, NPA, NDF 10 days before the election sa bahay ni Inigo Sobel. Twice ang meeting na yon. At ang isa sa BGC. Ang pinag-uusapan paano sabutahin at napigilan ang alyansang tikal ng CPP, NPA, NDF kay Leni Robredo upang masawata ang pagbuelo ng alliance na ito at makatake advantage si Marcos. Martin Romualdez and Lisa Araneta and Bongbong Marcos were all present in those meetings. Minus the rest, hindi ko na pangalanan. Back to you, Ma'am Lorraine and Atty. Bosantog. Yes, kaya nga ano yan eh. They continually seek for alliance because it worked and there is no accountability. Kung nagkaroon ng alliance noon at nagalit ang taong bayan, nagalit ang Philippine Army, nagalit ang Armed Forces of the Philippines, nagalit ang government, that there should never be alliance with a terrorist organization, then there is no politician in his sane mind ang makikipag-alliance. Ang nangyayari tuloy kasi dito is that pag nakipag-alliance ka sa mga ganyan, kala mo parang cool ka. You are bringing forth an advocacy of human rights. You are bringing forth an advocacy that is very much receptive ang mga kabataan. Pinaglalaban mo ang abuses na ginagawa ng government. But the point is that there is no, halimbawa, ano bang dapat ginagawa ng government? They should have been filing the proscription case against this organization para yung membership or recruitment
makasuhan na sila. But the government is not doing that. The armed forces is not even pushing for it. Maybe, I don't know, the National Security Council is not even pushing for it. Nobody inside the government is pushing for it. So it allows these organizations to have an open playground. And whose fault is that? It's not their fault. Hindi siya fault ng CPP. Kasi nga criminal sila eh. They're being given an opportunity to do what they do best. So ginagawa nila. It is the government who is not doing its function. It's not it's the armed forces, the Philippine National Police, and all our security agencies are not doing their best. Or if they're doing something, it's very minimal. If they're doing something minimal, it's not even working. Because sorry. At least you're speaking of the truth. Because Ma'am Lorraine, go ahead po. ang kasi nun, ang konteksto ba't namin sinasabi yan? Kasi kami nila Eric ay humaharap sa mga kaso na final ng mga CPP urban operatives sa amin. Si Attorney Bosantog ang lawyer namin at wonderful experience, no? Kasi kaharap namin, nakikita namin, it is the way to go para matapos itong salot na itong malaking bagay. Kapag humaharap at nagpa-file tayo ng kaso sa mga taga-CPP, ay sino bang humaharap sa kanila? Di ba ang mga sundalo natin? So why is the AFP not filing cases against them? Diba dapat inuulan natin sila ng kaso. So and then another point that I want to make, no, just to reiterate what all of us are saying here, is ito yung kung bakit lahat gagawin nila para si Inday, si Sara Duterte ay hindi maging president. Kasi kasi 'di ba Eric, no? One question, it seems like a no-brainer, but I want you to clarify it. What did Rodrigo Roa Duterte bring to the table as a president against the CPP, NPA, NDF? At ano yung kahalagahan sa Pilipino na nakikita natin na ang leaders natin ay hindi katulad ng mga nakikipagsayaw pa sa mga taga-CPP at nakikipag-alyado pa knowingly, they know who these people are and yet nakikipag-alyansa. So what does it mean, Eric? The strong and decisive rule of law and the strong political leadership. Takot ang CPP, NPA, NDF yan. Yan ang dinala ni Rodrigo Duterte. Yan ang marka ng isang Sara Duterte. Decisive law enforcement, strong rule of law, decisive political leadership. Kapag ganyan ang leader na nakaupo, mayor, gobernador, o kaya presidente lalo na, nagagalit sila, subalit natatakot sila. Kasi kapag ganyan ang leader, nagagamit ng tama ang batas. Hindi sila makaporma, hindi sila makaikot sa batas, at nakita natin, Ma'am Lorraine, ang epekto niyan nang binuo ang NTF-ELCAC, nawandang talaga sila. 90% ng kanilang armadong puwersa, basing masa, mga armed components nila, local milisyang bayan, mga baryo sa mga NPA sa baryo, mga underground organization, at pati mga regular NPA at pati party members, umabot po sa mahigit 30,000 ang bumaliktad, sumurrender, umalis. Dahil takot sila, nahahabulin sila ng batas. Which brings me to the point, Ma'am Lorraine, na sinubukan ni Pangulong Duterte nga, inilusot ng todo ng gobyerno niya ang anti-terrorism law. Ginamit ang anti-terrorism financing law. Lahat ng ito po naka-apekto ng lubusan sa CPP, NPA, NDF na ngayon ay tuwang-tuwa sila sapagkat hindi lang po ito ginagamit ni Marcos, pinabayaan na niya at ang malala pa, kinukonsinti ni Marcos ang ginagawang pagpupundo, pagpuprotekta at pakikipagsabwatan ni Martin Romualdez sa CPP, NPA, NDF urban components through the party list and other urban operatives sapagkat nakikinabang na ngayon si Marcos. Kaya nila gustong hindi makabalik na ang isang Duterte brand of leadership sapagkat mas madali nilang bababagsakin ang isang gobyerno na walang paninindigan at walang pakialam sa taong bayan sapagkat yan ang gobyernong mahina. Gusto nilang, yun ang kanilang haharapin sa gobyernong malakas ang loob at talagang lumalaban sa kanila nang durugin sila. Yan ang kinatatakutan nila. That's the long and short of it. Bakit gusto nilang durugin ng lubusan si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte? Wow. So, napakadali. Marlon? Yeah, yes. Yeah, baka may dagdag ka kasi may isang balita na naka-line up tungkol dito sa pagkawala
ng kapanatagan ng taong bayan dahil sa malaganap na krimen. Kaliwat kanan na pati sa flag raising ceremony pinagbabaril, kayang patayin ang mga barangay official o tinatarget sa gitna ng paglalagay o pagsasagawa ng flag raising ceremony at inaawit pa ang pambansang awit habang pinagbabaril ang 4 katao sa Dasmariñas, Cavite. At kaliwat ka ng panunumbalik ng kidnap for ransom at mga malalaking sindikato sa droga na namayagpag muli. Eric, di ba Eric Attorney Basantog, mga kababayan, di ba naglabas ng advisory ang US, no, na ang Yes. Pilipinas ay, di ba, isn't that except Even for South Korea. recent. US pati South Korea. Yes. But what's worrisome is the response of the PNP and the law enforcers, no? They deny. Exactly. Yes. Grabe. Tony Marlon, before ko ibigay ang unat balita, baka may gusto kang idagdag dito sa topic ng red tagging is not wrong. It is the obligation of the government to identify the red. And we don't use Yes. the term red tagging, but rather we use trailing. Pero ang red tagging po, kung ang ina-identify namin ay si Cristina Conte, si Teddy Casino at mga kagaya nila, si Franz Castro at si Arlene Bros at si Raul Manuel, Raulio. hindi po yun mali. Kasi totoo yun. Pero pag sinabi po namin na si Martin Romualdez ay CPP, NPA, NDF, red tagging na mali. Pero pag sinabi namin na si Cristina Conte at pati na po sila Raul Manuel, pati na po sina Nery Colmenares ay mga bahagi ng urban operations ng CPP, NPA, NDF at sila po ay nasa organisasyon mismo ng Communist Party at sila ay tagapagtanggol ng NPA, yan po yung hindi maling red tagging. Tama po yan at totoo yan. Dapat gawin yan. Hindi dapat maging kriminal yan, kundi yan ang dapat gawin ng gobyerno talaga na tama. Tony Basantog, may gusto kang i-rejoinder dyan. Yes. I don't care about the label red tagging, green tagging, whatever color you want to. Terrorism is terrorism, no? Ang sa akin lang is that there is no honor, there is no legacy in having a country that has been grappling with the problem of communist terrorism for 53 years. Sa mahal naming armed forces of the Philippines, there is no honor in that longevity. There is no honor in saying that we have the longest running communist insurgency in the world. Ibig sabihin po, we are ineffective, we are inefficient. No matter how much we love you, there is no honor in that. And the only possible way of solving the problem is understanding that kailangan malaman ng taong bayan kung paano nagre-recruit. If the people will not understand the modus of recruitment, then there will be no recruited people na kakalabanin nyo sa bundok, walang mamamatay na kabataan. It should have been the duty of the armed forces to discuss, to bring forth in the open, and to lobby, especially sa ating mga congressman, sa president natin na siya mismo ang armed forces, chief of the armed forces of the Philippines. Dapat alam nila na yun yung policy ng government, and that we should not be dealing with terrorism as if they are part and parcel of our society. They are not, and they are not. So ibabalik natin ang accountability sa ating government, and there should be and there should never be an acceptance that these people are part and parcel or necessary parcel of our society. Yun lang masasabi ko kay Eric. It doesn't matter kung tagging, red tagging, whatever color. Terrorism is terrorism. Ma'am Lorraine. Yeah, I agree. I think that we're all very very united in this, no. So maybe we can go to the next topic, Eric. Yeah. Okay. Babalikan namin yan sa susunod na mga talakayan kasi may mga hirit si Dilima na magpapatawag na daw siya kaagad ng mga public hearing o committee hearing. Sige, bantayan natin. Pero ito muna, nawawala na po ang kapanatagan sa kalooban ng taong bayan at ang antas ng seguridad sa ating bansa ay nakakabahala, and yet deny ng todo-todo ang PNP na may problema tayo sa paglaganap ng high-level crimes, highly organized, well-financed na mga kriminalidad, organisadong krimen. Tunghayan natin po ang ganitong ulat kung ano po ang pananagutan dito ng gobyerno ni Marcos sa muling pamamayagpag ng mga kriminal at pagkawala ng tinatawag na fear factor sa law enforcement power of the government to deal with criminals. Alam mo, Ay, okay. sige, ma'am.
Ipapanoorin tayo. Okay, Sige, panoorin. news, ma'am, news. News. Ito si Aling Nida, matagal nang nagtitinda ng mga kakanin at tusok-tusok sa isang pwesto sa Quezon City. Kung dati anya, wala siyang problema sa kanyang seguridad kahit inaabot siya ng madaling araw sa pagbabantay sa maliit na negosyo. Ngunit ngayon, kahit maliit na kita, kailangan niyang magsara ng maaga at iwasan ang paglabas ng 10 oras ng gabi dahil sa dami ng mga naglipa ng adik at masasamang loob sa paligid. Para sa akin, sir, hindi po. Dahil? Kasi base na rin po sa social media at sa TV, marami pong mga nangyayaring krimen. Para sa akin lang po yun, ha. Para sa akin, hindi safety yung panahon ngayon. Hindi po katulad nung nakaraang, alam na natin yon, na medyo may takot yung mga taong, mga masasamaan loob. Ngayon po kasi parang, hindi po sila nasisindak ngayon sa namumuno sa atin. Pero siguro naman po, kung bibigyan ng, kumbaga, example na meron talagang paparusahan, baka sakali po. Habang si Aling Nika naman may kaparehong saloobin sa pamahalaan, tila wala na raw takot ang mga kriminal sa panahon ngayon. Ligtas ka sa panahon natin? Hindi po. Bakit? Kasi mas lalong dumami yung ano ngayon snatcher, mamamatay tao. Dumami yung mga ano ngayon, krimen tulad ng yung nangyari doon sa Joyride. Diba? Yung sinaksak. Kaya hindi tayo safe ngayon. Nakakatakot. Ang dalawa hindi napigilang ikumpara ang panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan maayos, payapa at disiplinado ang mga tao. Kung may mga masasamang loob man nila, bibihira lang dahil sa takot ng mga ito sa matapang na pamumuno ni Duterte. Tulad namin, ganito yung hanap buhay namin dito sa labas. Kaya hindi na kami nagpapabot ng gabi. Kasi uso ngayon yung mga mga saksak gang. Pero Noon hindi. Kahit na, example natin yung sa Tondo, Manila. Sabi ng mga doon, mga nagkakarne sa palengke, noon, pwede kang, kahit nakaalas ka, pwede kang maglakad. Pwede mo suotin. Kasi wala nang krimen sa paligid. Baga, nangingilag yung mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, hindi na pwede. Kasi, pag nagsuot ka ngayon ng alahas, sigurado mamaya mahahablot na. Nananawagan din si Aling Nida at Aling Nika sa pambansang pulisya, lalo na ngayong malapit nang magpalit ang kanilang liderato. Kung sino man po yung upo na bago ngayon, paigtingin po yung seguridad sa mamamayan. Kasi para sa akin lang po hindi po safety ngayon na naglalakad sa lansangan sa 10 oras ng gabi. Kasi nakikita mo sa paligid, ang daming gumagala na mga, alam mo na yun kung ano ibig kong sabihin. Yun po para sa akin yun po. Nauna nang ipinaalala ng DILG na hindi dapat ang mga datos o numero ng PNP ang basihan ng pagsasabing ligtas ang publiko. Ang tunay na sukatan ayon sa kanila ay ang pakiramdam ng mga mamamayan kung sila ba ay ligtas sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Mula nung umupo itong gobyerno na to, walang nangyayari. Mas lalong lumala ang drugs. No, si Duterte, totoo lang, ayoko kay Duterte. Pero binasihan ko yung panahon ni Duterte at saka panahon ngayon, mas okay pa si Duterte. Tama lang yan na sinasabing patayin ang mga adik. Totoo kasi wala silang naidudulot na maganda sa atin lalo na sa mga may bisyo na hindi naman nila kaya, tapos bastos pa sa mga pamilya nila, hindi sila marunong rumispeto ng mga kapwa nila. Ayun. Napakaganda ng direktang boses at sentimiento mula sa ordinaryong mga mamamayan. Ma'am Lorraine, ikaw muna magpahayag sapagkat todo deny ang PNP at si Marcos wapake. Bahala kayo dyan. Po ay para sa mass resignation ng kabinete at para sa reconciliation ko at pa-speech na akala mo nag-oratorical contest, Ma'am Lorraine. Well, again, we'll go back to the leadership. Kasi yung PNP nga, lahat ng nasa gobyerno, having experience in my short stint in government, lahat kayo sumusunod sa kumpas ng president. At ano ba nakita ng PNP sa president na ito?
dapat kayo maging private army ng president na ito. Kayo dapat ang tagatupad ng mga illegal orders. Kayo ang tagatupad ng mga pag-oppress ng Filipino people para ang mga ambisyon nitong sila Marcos ay matupad. Yan naman ang nakita natin, no? Napakaliwanag. Yung president mismo, no, wala siyang alam at saka walang directive kasi I'm always comparing to PRRD. I cannot help but do it. That's really part of your job. You really get compared, no? So PRRD napakaliwanag niya sa PNP. Ayaw niya ng gusto niya ano yung gusto niya, a comfortable life for every Filipino. Paano magiging komportable kung katulad ng mga narinig nating mga kababayan natin, no? Simpleng maghanap buhay, hindi nila magawa dahil sa takot. So again, I'll go back to the leadership. The leadership is very weak. Bongbong Marcos is very weak when it comes to law and order and everything. I don't know where he is strong. He is strong in shallow mga pa-PR. And even that, it's a failure because his communications must be the worst government communications group that I've ever seen because it's the worst president, the worst everything, no? But again, ang pinakapunot dulo nito ay isang pangulo na hindi nagbibigay ng direksyon at maliwanag sa kanya ang message niya, ang mahalaga sa kanya ay politika at wasakin ang pamilya Duterte. Diyan ibinuhos ang government resources, wala man lang project, etc., etc. So yan lang, ang sumusunod lang itong mga PNP niyang wala ring prinsipyo at paninindigan. At walang kakayanan. Correct. Sharply pointed out by Ma'am Lorraine yun, the buck stops still with the leader. Kung anong direksyon ng presidente, yun din pang uri ng kondukta na gagawin ng kanyang kapulisan at ng kanyang armed forces. Lalo na sa law enforcement, mga police po ang pangunahin dyan. Attorney Bosantog, sir, batay doon sa ating news clip at sa ating talakayan na nakasentro sa ang pagkawala ng kapanatagan at seguridad ng bansa ay nagiging isang pangunahing banta sa taong bayan, hindi lamang po ang korupsyon at kagutuman, kundi pati ang kriminalidad. Yes. Alam mo, Brad, wala akong maidadagdag doon sa observation ng nanay natin na nagsalita. Kasi yun ay galing sa kanilang personal experience na kanilang nakakasalamuha everyday. No? Yung pag-snatch ng mga suot mo, yung nakita nila na sa panahon na ito yung nangyayari, pwede ka magsuot ng ito, feeling mo safe, ngayon bumabalik yung mga krimen. This is the reality that they are being confronted every day. So hindi mo pwedeng sabihin na imaginary lang yan, hindi totoo yan. Because they have points of comparison eh. So, nakakaawa lang ang ating mga kababayan ngayon kasi parang nagkakaroon ng gaslighting ang tawag dyan. Eh. Yung parang hirap na hirap ka nga, takot na takot. Tapos sabihin, hindi, wala kang karapatang matakot kasi hindi totoo yung kinakatakutan mo. Yung nakikita mo na krimen, hindi krimen yan, mga ganyan. No? There is the gaslighting from the part of the armed forces sa ating mga kababayan na everyday nakaka-feel ng takot. Sinasabihin na, hindi totoo, walang mga nangyayaring krimen. And that's very sad, no? So I hope that, kasi totoo naman, marami tayong mga kasamaan sa Philippine National Police na tama yung ginagawa, okay silang gumawa, matatapang naman, but it just simply shows that, alam mo, mas pinapangalagaan ng liderato ng PNP ngayon ang kanilang optics, yung kanilang reputation kisa actual na trabaho. Mas pinapangalagaan nila, mas mataas sa kanila, na makita sila na they're okay na okay ang mga ito, yung perception ba kisa totoong nangyayari na gumawa sila ng trabaho. Mas importante na magmuhak silang pogi kisa yung totoo na walang krimen. Yun. Ma'am Lorraine, ang South Korean Embassy sa Manila nag-issue po ng warning na mag-ingat ang mga Korean nationals na nasa Pilipinas sapagkat 4 na magkakasunod na krimen ng pang-hold up at pamamaslang. Ang nangyari po, ang isa ma'am, nangyari pa sa gitna ng BGC. Imagine Bonifacio Global City, broad daylight pa yata ma'am, mga malapit-lapit lang 1:00 o 2:00 ng hapon nangyari. Ang pang-hold up sa BGC, and then ang isa sa Tagaytay. Mayroon din po dito sa Rizal Province. At hindi pa po kasama, Attorney Bosantog, Ma'am Lorraine, yung pinasok yung Japanese restaurant dyan sa may Pasay Makati boundary at pinag-hold up ang mga kumakain
hindi pa kasama dito ang pamamaril dyan sa gitna ng flag raising ceremony ng Dasmariñas City, Cavite. At ganoon din po, ma'am, ang kalunos-lunos na mga kaliwat kanan na drug-related cases ng pang-aatake sa kabataan at kababaihan, ang kidnap for ransom na hindi natin nakita yan ni isa. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, walang bank robbery, walang kidnap for ransom. At ang natatakot noon ay mga kidnapper at mga bank robbers, hold-upper at mga durugista. Ngayon po ang natatakot na gumawa ng tamang hakbang ang gobyerno. At ang nakikita natin, ang hinahabol nila General Torre, nila Marbil, ay si Pangulong Duterte, si Sara Duterte, dinagdagan pa ng NBI na ganun din ang ginagawa. Ang hinahabol, mga vloggers, mga kritiko sa gobyerno, yun po ang pinapatawag sa Bina, Somon, kung ano-anong pananakot, kakatukin ka doon sa bahay mo, bibisitahin ka, samantalang ang malaganap at malalagim na krimen ay walang decisibong aksyon sapagkat yan ang ipinag-uutos ng gobyerno ni Marcos na unahin nyo ang pagdurog sa mga political opposition, hayaan nyo na ang mga kriminal na yan. Ano yung flag ceremony na yan, Eric? Yung video, ano yan? Ano kanyan tuman, hindi ko pa nakuha ang buong kwento, pero nakita ko lang na humalo yung assassins sa gitna ng flag raising ceremony sa Dasmariñas, Cavite, sa harap ng City Hall. Habang inaawit ang pambansang awit, punutukan niya ang isang barangay captain, mga kagawad, sa gitna mismo ng flag raising ceremony. At habang kinakanta pa ang lupang hinirang, bumulag pa yung dalawang biktima. Isang sugatan, dalawa yata ang patay dyan, ma'am, sa, I think nangyari yan nung nakaraang Lunes lang, this week. Grabe. Apat ang patay. Barangay captain. Dalawa yata mapatay, isang sugatan. Gosh, no? So, paano kasi itong administration ni Marcos, parang lahat ng atensyon at government resources ay para talagang yung impeachment na yan, no? That's vast resources, no? And yung time ng government workers imbis na, 'di ba? Imbis na talagang magsilbi. Ma'am, sorry Yeah. Ma'am, sorry. Apat pa lang patay. Apat nga. Barangay captain yung isa-isang barangay kagawad. Yeah. Ayun. Sorry thank you sa information ng ating Bigwas ng Aguila support team. Apat. Go ahead, ma'am. Apat. So, terrible. At ma'am, ito first time ko nakita na ang Korean Embassy ay maglalabas ng parang notice of alarm para sa kanyang mga citizens dito. Attorney Bosantog, from the larger perspective of things, sa pagdating nito sa investment na bumabagsak na, 38% ay wala na, at ang halos hindi na pumupunta sa Pilipinas ang foreign direct investment, at ang ating bansa ay nabubuhay na lang sa tatlong resources. Una, pangungutang, kaliwat kanan, both domestic and international loans. Pangalawa, doon sa mga pinipigang buwis sa ordinaryong mamamayan. At pangatlo, sa dugo at pawis ng overseas Filipino workers. Yun na lang po nagsusurvive sa ating ekonomiya. Lugmok ang agrikultura. All year round, itong pinakamababa, ma'am, in the last 10 years na agriculture sector. At hinawakan ni Marcos yan for 2 years bilang cabinet secretary dyan. At lugmok ang manufacturing. Walang industrial development. Attorney Bosantog, subalit ang inuuna ni Marcos, puro pagpapahayag sa politika at ang PNP, puro papunta sa politika, naging private armed group na siya ni Martin Romualdez at ni Marcos at kapritsyo nila. How do you look at these things to fall in place ngayon sa hinaharap natin na crisis ngayon ng pamamahala at liderato ni Marcos? Tama yan, no? So, instead na sabihin natin na yung lahat ng pinagsasabi ng PNP para pagtakpan ng kanilang incompetence, it's actually foreign governments, no? Saying the opposite. So, sabi na huwag kayong pumunta sa Pilipinas kasi ganito yung level ng krimen dyan. Even friendlier and mas conservative na countries like South Korea issuing those kind of warnings to their citizens. So, isang matatamaan dyan yung ating investment sa ating tourism, which is a very big part of our economy. Pag sinasabi ng
isang country like South Korea, it follows other countries will have yung mga ibang pumupunta sa atin, mag-iisip na, uy, bakit ayaw papuntahin dyan? Even the United States, no, it's like, it's a call to the rest of the world na huwag kayong pumunta sa Pilipinas kasi sa dami-dami ng krimen. So, sinong nasa kanyang tamang pag-iisip ang mag-i-invest sa tao na sa country na is very unstable? Na ngayon is binabalot ng politicings like political bickerings, like there's the impeachment upcoming, we have a very divisive election and so forth and so on, no? So ang pinag-aabalahan, halimbawa, nandoon ang Department of Justice Secretary natin, nag-investigate siya ng airport. Andun yung House Speaker natin, nag-investigate siya ng San Juanico Bridge. It just shows simply the dysfunction of the government. So I think that people who are investors, alam na nila mga ito kasi kinikis build up nila ang kanilang mga areas to invest bago sila man pumasok kasi that is a matter of investment. So yun, we are hoping for the better. No? We are hoping for the better for our country, but it seems that it's not in the near horizon. Yeah, you know why? And our country is our country is in the Pacific Ring of Fire, so there's a lot of disasters, diba, that happen in our country. But for me, by far the biggest disaster is Bongbong Marcos. Whatever you do, like for instance, no, you were at Attorney Basantog, nag-mention siya ng tourism, no? Dahil dito bagsak. But even before that, no, the incompetence of Cristina Frasco is really wow, talagang amazing. Talagang for the past year, we only had 3.5, maybe less, million visitors in the Philippines. Yeah. Beautiful Philippines. Out of 10 beaches in Condé Nast, 6 beaches ng Philippines nandyan, no? Incompetent, highly incompetent tourism secretary. Why? Because she's led by a highly incompetent president who only asks of her that they suck up to him. Yan lang naman ang hinihingi ni Lisa Marcos, sumipsip kayo. 'Di ba? Hindi sila humihingi ng competence. Alam mo, sa Japan, ang visitors nila, 3-point-something million 1 month lang yon. Kung ano isang taon natin. Napakaganda kaya ng Pilipinas, no? So, yan, sunod-sunod yan, no? Yan sunod-sunod because, again, I'll always go back to this very weak leader who has no capacity to lead this country. Yeah, agree. And speaking about stability and security, Ma'am Lorraine, hindi po masisisi ng Philippine National Police kung nawala ang pagtitiwala at respeto ng taong bayan sa kanila. Sapagkat their actions define their organization. And their organization goes where the president wants to go. At yan po ang nangyari. Naging politiko sila. Pugs nga private armed group ang pagtrato sa kanila unless sipain na ni Marcos yan, si Torre at si Marbil at totoong magkaroon ng reprofessionalization, revamp and reshape up ng organisasyon ng PNP. Hindi po manunumbalik ang respeto ng taong bayan, pagtitiwala sa PNP at hindi po magkakaroon ng fear among the criminals and terrorists laban sa PNP kung ganyan po ang direksyong iniuutos ni Marcos sa PNP. At ang PNP ay nagre-report hindi lang kay Marcos, nagre-report pati kay Martin Romualdez, kung kani-kanino nagre-report. So ang levers of power ay hindi po nakakonsentra kay Marcos. Yan ang first problem. When the authority and powers vested to the president are exercised illegally and unofficially by people surrounding him at pinababayaan niya. Kaya dapat putulin yan. Attorney Basantog, sa tingin po ba ninyo, itong panghuling bahagi ng ating talakayan, we will reserve the Arnie Tebes incident ng sapilitang pagkuha sa kanyang bahay at mukhang nakahanda ng ipa-deport siya pabalik sa Pilipinas. At ang balita tungkol dito sa karagdagang updates, no, sa impeachment trial ni Sara Duterte na nalalapit, line up po namin bukas yan sa ating pagbabalik ng Bigwas ng Agila. Attorney Basantog, in summary, sa didiscuss natin ngayon sa unang episode ng Bigwas ng Agila, ano po ang iyong gustong diinan na pahayag upang ma-wrap up natin ang ating unang episode na ito bago ko ipasa kay Ma'am Lorraine? Maraming salamat sa patuloy na nakikinig.
nagkasalamuha sa ating tatlo, sa mga viewers ng Labang Kasamang Bayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Temporarily, meron din tayong Laban ng Kasamang Bayan, Kasamang Sambayanan. At rest assured na patuloy po kami na magbibigay ng matalinong analysis at hindi kami matatakot na magbigay ng ganito despite the pressure coming from the government. Maraming salamat, and the takeaway from everything here is good governance. We lack good governance at the moment. The words like accountability and transparency, which is the hallmark of good governance, wala din po yan. So patuloy po natin sasabihin yan, no? We remain to be accountable and transparent, and somebody has to talk about transparency and accountability in government. Thank you. Maraming salamat sa pakikipagsalamuha mo at pakikipagtalakayan, Atty. Busantog, sa ating maiden or pilot episode ng Bigwas ng Agila. Ma'am Lorraine, sa unang bahagi ng ating paglalayag na ito, ano po ang gusto ninyong ipaabot sa huling bahagi ng programa natin ngayon? Thank you, Eric. Thank you, Attorney. Thank you, mga kababayan. No? Yung katotohanan dito, wala akong tiwala kay Bongbong Marcos. Kung minus 29, minus 48 million ako sa kanya. Zero. I have no trust in him, but my trust remains with the faithful public servants that I am sure mas marami pa talaga. And also sa inyo, sa taong bayan. So, lalo't-lalo pag tayo ay nagkakaisa. So, maraming salamat. Magtulungan tayo dito para sa ating bansa. Yun. Natutuwa po tayo na muling namayagpag sa paglalayag sa katotohanan at muling magbabalik po ang boses ng sambayan ng Pilipino na lalaban po sa terorismo ng CPP, NPA, NDF, both ang armado nila at ang kanilang urban operations. Pareho yan harapin natin ang paglaban sa korupsyon at kabulukan ng gobyerno at pang-aabuso laban sa mamamayan, ang pagtindig para sa demokrasya at kapayapaan, ang pagsusulong ng kabutihan ng mga mamamayan, included po ang katutubong pamayanan at mga tribo. Kasi may nagtanong dito, Ma'am Lorraine, ka Eric, Atty. Busantog, pinalimutan nyo na ba ang advokasya para sa mga indigenous people? Ang sabi ko, hindi po. Bahagi po ng programa yan sa Bigwas ng Agila. Iniline up lang po namin ang mga topics, pero rest assured, hindi mawawala po ang subject matter sa indigenous people sapagkat ang ugat ng lahi at ang pagbubuo ng ating kultura, ng ating buong bayan po ay hindi mahihiwalay sa ating mga katutubong pamayanan at mga tribo. Muna, ito po si Ka Eric at asahan niyo po mas lalo pa naming pagsusumikapan na maging very dynamic and very enlightening po ang mga talakayan dito, updated ang mga impormasyon. Maraming salamat sa aming support volunteer team ng Bigwas ng Agila, and please tulungan po natin na magkaroon ng support ng iba't ibang sektor ang muling bubuo ng programang Dati Tayong Magkasama sa paglalakbay sa pagtatanggal sa sambayan ng Pilipino. Ngayon dito na tayo sa Bigwas ng Agila. Muli, kasama ko si Manuel Merbadoy, si Atty. Busantog. Makikita tayo bukas alas 11 ng umaga at yan ay araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Atty. Busantog, Ma'am Lorraine, and sambayan ng Pilipino. Bye for now. Tama na ang